Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So 120 days pig fattening challenge o patabaing baboy mga katropa, 18 weeks program natin. So ngayong araw na to, ika 10 days na ng pag-aalaga natin ng baboy at eto na nga, nandito na naman tayo sa panibago nating episode ngayong araw na to mga katropa. So dahil nga pabago-bago na naman yung klima, parang uulan na hindi mo alam, tapos maaraw naman sa tanghali at sabi nila may paparating na super typhoon na baka maging bagyo. Ayan. So mga katropa, ito talaga hindi na natin mapigilan yung mga weather na katulad yan, pero tuloy-tuloy pa rin tayo mga katropa dito sa negosyo ng pagbabayan. So mga backyard ag racer mga katropa. So ngayong araw na to pag-uusapan natin ano na ba yung update dito sa ating baboy. So ito mga katropa, kalalabas lang nga natin dahil galing tayo sa trabaho at tayo ay isang teacher mga katropa sa college. Ayan. So ito yung baboy natin na large white at ito naman mga katropa yung landrace. Ito. So nag-aantay na sila mga katropa ng pagkain at pakakainin na nga natin mga katropa. Katropa, sakto lang talaga yung 10 kilo na binili natin. Empty na itong lalagyan natin mga katropa. Sakto lang talaga yung 10 kilo para sa 10 araw na binadgetan natin na pakain sa kanila. Day 36 nung nabili natin sila mga katropa plus 10 days. Kaya ito na mga day 35 sila plus 10 days. Kaya ito na mga katropa yung ika 45 days nila since birth. At ito yung ika 10 araw ng pag-aalaga natin sa kanila mula nang kinuha natin sila sa babuyan na pinagbilhan natin. At ito nga mga katropa, pig rolak yung pinapakain natin dito sa large white natin. At dito naman mga katropa sa landrace, ang pinapakain naman natin ay yung bimig mga katropa. So bukas ng morning, bibili na tayo mga katropa ng pagkain dito para at least tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Pero maintain pa rin tayo mga katropa sa 500 grams na pagkain daily. So, 2 beses tayong nagpapakain kaya 250 grams per day mga katropa. At dahil nga mga katropa, magbabago na tayo ng pakain sa mga susunod na araw. Actually, ang program dito mga katropa is hanggang 50 days to 60 days. Dapat pre-starter yung pakain natin. Pero at the age of 50 days or 60 days, mag-i-start na tayong magpalit ng pakain. So paano nga ba nagpapalit ng pakain mula pre-starter papuntang starter? Ibig sabihin nito, meron tayong 4 days plan mga katropa. Sa unang araw ng pagpapalit is 75% yung pre-starter and then 25% yung starter. Sa ikalawang araw naman ng pagpapalit is 50-50 na sila mga katropa. At sa ikaapat na araw ng pagpapalit is 75% yung starter natin and 25% na lang mga katropa yung pre-starter. And sa ikaapat na araw, same pa rin mga katropa. And sa ikalimang araw, ganun na mga katropa. 100% na starter yung ipapakain natin. So ano ba yung dahilan? Bakit natin kailangan gawin yung mga bagay na yun mga katropa? So kailangan natin gawin yun mga katropa, yung ganong sistema ng pagpapalit ng pagkain. Ibig sabihin yun gradual change ng feeding mula pre-starter papuntang starter. Kailangan natin gawin yun upang maiwasan yung pagtatain ng ating mga alagang baboy. Kasi nga mga katropa, ang sikmura nito is hindi pa naman ganon katitibay, ganon ka talagang mature tulad ng mga nasa grower stage na, kaya dahan-dahan lang muna mga katropa. E nalalahanin natin na ang mix ng pagkain sa baboy ay magkaiba mga katropa, lalong-lalo na sa pre-starter and starter, ganun rin sa grower mga katropa. Kaya importante na gradual yung pagpapalit natin. Una, para hindi sila magtae, at ikalawa, para hindi sila ma-stress. Halos lahat at karaniwang magbababoy mga katropa, alam yung ganong sistema at yun talaga naman yung ginagawa nila mga katropa. Yung mga alagang manok at saka yung aso mga katropa. And eto nga, nandun pa rin mga katropa yung sinabit natin para at least hindi sila ma-stress at hindi sila mainip dito sa kulungan ng baboy. Ibig sabihin pa mga katropa, so meron pa tayong 5 days. So matotal,
para at least makapag-gradual change tayo kung 50 days yung program natin sa pagpapakain ng pre-starter mga katropa. So ibig sabihin nito, kailangan pa natin uling bumili ng mga approximately 5 kilos, mga 2.5 kilos to 5 kilos mga katropa kung gusto natin 5 to 10 days ang pagpapalit natin bago tayo tuluyang pumunta sa starter program mga katropa. So ibig sabihin kapag pre-starter mga katropa, ang isang sako ng Pigrolac is 1,483 dito sa aming bayan and 1,460 naman sa Bimig. Ngayon mga katropa, dahil nga papunta na ako doon sa period na magpapakain na ako ng starter sa baboy, ang kailangan kong ilaan na budget is dapat budgetan ko itong mga katropa ng tigi isang sako. So ibig sabihin 2 sako ng starter yung bibilin ko, pero para sa landrace ko bibili ako ng Bimig na nagkakahalaga ng 1,978 at sa Pigrolac naman isang sako rin para naman sa aking large white 2,060 naman mga katropa yung magagastos ko. Mga katropa, kung bibili ako ng isang sakong Pigrolac na starter 2,060 plus isang sako na Bimig na 1,978, so makakagastos ako mga katropa ng 4,038 pesos. Ayan, so yun yung dapat kong ilaan na budget na pangbili ng pakain sa baboy. Sa starter period pa lang yan mga katropa. So ibig sabihin medyo mabigat-bigat pala mga katropa, di ba? Kaya naman talaga mga katropa, saludo tayo dun sa mga nagnenegosyo ng baboyan. Hindi na talaga biro mga katropa ang pagnenegosyo ng baboyan, kahit na sabihin mo backyard lang yan. Kahit nga ngayon mga katropa, sabihin na natin 2 baboy pa lang yung alaga natin, ibig sabihin doon sa first week na pag-aalaga natin, nakagastos na kaagad tayo ng approximately 8,000 plus sa baboy plus approximately mga 8,900 pesos. Ayan. Tapos yung mga gamot-gamot pa, tapos yung pinambili natin ng feeds na pre-starter mga katropa. So 8,900 pesos plus 4,000. So ipagpalagay na natin na 9,000 ano. Ibig sabihin is 9, 10, 11, 12, 13,000 pesos and 13,000 pesos and mga 28 pesos. Mga ganun siguro yung mga gastos mga katropa. Ibig sabihin approximately 13,000 na yung magagastos natin hanggang sa mag-pre-starter yung ating alaga. Plano pa lang yan mga katropa ha, kasi hindi ko pa nabibili yung 2 starter. Ibig sabihin, for yung 8-9 na nagastos ko, magdadagdag ako ng additional na 4,038 pesos ang ilalabas ko na pera para mabili ko yung isang sako na feeds ng Pigrolac at isang sako naman ng Bimig na starter na mga katropa. Kagandahan lang mga katropa dito sa sako ng starter is buong 50 kilos na siya. And sa Pigrolac at saka sa Bimig, bakit ba yun yung pinili natin na gamitin? Kasi yun mga katropa yung nangunguna ng mga pakain sa mga alagang baboy. And nakikita natin sa iba't ibang social media, sa iba't ibang mga post sa Facebook, ganun din sa YouTube, is eto yung maganda yung resulta sa katawan ng baboy. Hindi ko sa mga katropa sinasabi na yung iba is hindi. Baka sa susunod ng mga vlog natin, magamit natin yung mga ibang pakain sa baboy para at least may experience natin first hand mga katropa. Pero so far sa ngayon, ito muna yung gamitin natin dahil ito yung kaya ng budget natin. And bilang panimula dito sa backyard negosyong baboyan sa pagbabalik nga natin mga katropa. Ito na mga katropa, balikan lang natin ulit itong mga baboy na alaga natin. So kung 13,000 mahigit ang magagastos natin hanggang sa mag-pre-starter sila, okay na rin mga katropa kasi 2 baboy naman to. So ibig sabihin para makapasok ako doon sa pre-starter at makabili ako ng pakain sa baboy na yung starter is makukonsumo nila sa loob ng 30 days, okay na mga katropa, di ba? So ibig sabihin, ang bawat isang baboy mga 6.5 hanggang sa matapos yung starter mga katropa. Ibig sabihin nito, etong baboy na kumakain ng Bimig ko, mga 6,500 approximately ang gasto sa kanya hanggang sa matapos yung starter period niya.
Pero since ang ginagawa naman natin ngayon is panimula pa lang tayo mga katropa, and okay na mga katropa na ngayon pa lang is pinaghahandaan na natin yung budget and pinaglalaanan na natin ng pondo and pinagplaplanuhan natin. Yun naman yung importante mga katropa, di ba? Isang pagkakamali ko noon mga katropa nung nag-aalaga tayo ng maraming baboy is talagang hindi ko ina-anticipate yung magkano pa yung magagastos. Hindi ko napaplano kaagad magkano ba yung makukonsumo ko ng ilan ba yung makukonsumo ng baboy sa bawat araw hanggang sa talagang lumaki siya ng lumaki, makuha ko yung target weight and hanggang sa maibenta ko. Hindi ako nagpaplano before. Pero yun yung sasabihin ko na isang pagkakamali natin bilang hog raiser. Anyway, backyard hog raiser lang naman tayo and nagsisimula pa lang talaga tayo and wala talaga tayong kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. Kaya ngayon pa lang mga katropa dito sa pag-aalaga natin is pinagpaplanuhan na kaagad natin in advance and tinitingnan na natin, kinukumpute na natin kung magkano yung magagastos natin para mapaglaanan natin ng pera. Biruin mo mga katropa, yung 4,000 pesos para sa dalawang baboy, hindi naman biro-biro yun sa mga backyard hog raiser, di ba? Kasi kumbaga extra na pera mo yung ilalabas mo para magkaroon ka ng puhunan na gano'n. Kaya mga katropa, kung kayo ay papasok sa negosyo ng pagbaboyan, importante maglaan kayo ng tamang budget, lalong-lalo na sa pagkain sa baboy. Kasi ito yung napakalaking chance sa inyong gastusin sa negosyo ng pagbababoyan, mga katropa. Guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isang kwentuhan na naman dito sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umasenso mga katropa. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Paalam.